Isa na siguro sa pinakamasakit na mangyari sa'yo yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Dito po sa video na 'to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong memorial portrait na 'to. Ayan po si ma'am, siya po yung mother nung portrait na gagawin natin. Bale, in-edit muna natin yung mga portrait na gagawin natin. Iba-ibang sukat po yung ginawa natin, tapos tsaka natin ipiprint gamit yung Epson M1120. Iba-ibang size yung pinrint natin para makapili tayo kung ano yung size na babagay doon sa part na paglalagyan ng tattoo. Kung mapapansin nyo, dito pinalagay ni ma'am sa outer forearm niya yung tattoo. Alam naman natin na sobrang kurbada dyan sa part na yan. So, may posibilidad na mabago yung itsura kasi yayakap na paikot yung stencil natin. Kaya hindi rin advisable na gumawa tayo ng malaking pyesa sa mga ganitong part. Ito naman yung mga kulay na ginamit natin. Sa mga nagtatanong po sa akin, yan po yung mga ilan sa mga kulay na mga ginagamit ko pagka gumagawa po ako ng portrait. Bukod pa po yung black at saka yung white na ink. Hindi lang natin nasama dun sa pinakita kong mga tinta. Bali, sinimulan na natin dito sa ibabang part. Gumamit na tayo dyan ng brown, ng sienna, ng dark skin tone at saka ng caramel. Siyempre dahil medyo light yung kulay nung damit ni baby, inuna na natin yung mga mas matingkad na kulay dun sa magiging kulay nung damit kasi may pagka light gray na white yung yung kulay ng damit niya. So, inuna na natin yung mas dark doon. Kasi may posibilidad na kung unahin natin yung white o yung damit ni baby, tapos tsaka pa lang natin kukulayin yung braso, pwede siyang madumihan or mamantsahan. Doon naman sa labi, ang kinulay natin dyan, gumamit tayo ng brown, gumamit tayo ng magenta, dark skin tone, tapos na may mix dyan ng white at saka ng magenta para sa mga transition o sa blending na ginagawa natin sa labi. Tapos yung needle na ginamit natin dyan kanina, dinetail muna natin ng 3RL, tapos 9 Magnum naman yung pinang-shade natin nung kinulayan na natin yung labi. Halos lahat naman ng pinandi-detail ko, puro 3RL sa mga ganitong size ng portrait. Kahit yung mga kilay na yan, mata, yung sa ilong, yung sa labi, sa tenga, puro 3RL lang, tsaka ako sisigundahan ng Magnum. Pwedeng mas maliit na Magnum, pwedeng mas malaking Magnum. Depende sa space nung kukulayan mo, kung uubra ba yung mga size na gagamitin mo. O kaya, kung sa tingin mo, kasya naman yung size na mas malaki, pwedeng yun din yung gamitin mo. Dito naman sa kabuuan ng mukha, ang gamit ko na dyan, round magnum o curved magnum. Yun po yung pinang-shade natin dyan sa mukha ng portrait. Para smooth lang yung pasok. Kahit medyo mapadiin ka kasi pagkagamit mo curved magnum, hindi kaagad siya yung nagmamarka. Yung parang medyo napapatapang yung hagod ng tinta. Kumbaga, smooth lang talaga siyang pumasok. Tsaka, syempre, kailangan mo din ng konting alalay sa paghagod para hindi rin mapuwersa yung balat at magkaroon ng mga marka. Dito naman sa buhok, ang gamit kong needle dito, 9 Magnum, kasi maliit lang naman yung buhok na kukulayan natin. Tapos yung kulay na ginamit natin, meron tayong solid black, tapos meron tayong dark gray at saka light gray. Yun po yung mga kulay na nakikita ko dun sa portrait na ginagaya natin. Bali, yung timpla ko naman ng gray na yon, nagmix lang ako ng white at saka ng black. Kumbaga, nagsawsaw lang ako sa white, tapos sinawsaw ko sa black. Kasi hindi naman natin kailangan ng maraming timpla nun. Kaya, ganun na lang ginawa ko. Sinawsaw ko sa white, then sinawsaw ko sa black. Tapos, kung medyo light, edi mas tagalan mo yung babad mo dun sa white, saka mo isawsaw ng dampi lang dun sa black para medyo light lang yung pagkakagray niya. Doon naman sa mga kulay ng muka, halos lahat ng pinakita kong tinta kanina, yun yung mga kulay na ginamit natin dyan. Kung may mapapansin naman kayo yung medyo light, nagmix lang ako ng white at saka nung mga kulay na naandun sa pinakita kong tinta kanina para medyo magawa natin yung mga light color na kailangan nating ipang-blending sa mga kulay na una nating hinagod. Yung sa damit naman niya at saka sa gloves, ang gamit natin dyan, nagmix lang din tayo dyan ng white at saka ng black para makagawa tayo ng gray. Meron tayong dark gray, medium gray at saka light gray. Tapos tsaka tayo nagputi doon sa ibang detalye ng damit at saka ng gloves.
Kasi hindi natin pwedeng kulayan lang ng white yung damit at saka yung gloves. Kasi hindi natin mapapalabas na mukhang damit pagka hindi natin nilagyan ng mga gray. Siyempre, hindi natin makikita yung mga detail kung puputihin lang natin lahat yan. Kaya kailangan natin mag-mix ng gray. O kung meron naman kayong gray, yun na lang po yung gamitin nyo. Kasi ako, mas sanay ako na mag-mix na lang ng gray kapag kinakailangan ko ng ganong kulay. At yun lang po, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw. Peace out.